In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Ikalawang contention na akin pong gagamitin ay ang Hebreo 4:9 bilang pagpapatunay na umiiral pa ito hanggang sa panahong Kristiyano. Na ganito po ang sinasabi sa atin. There remaineth therefore a rest to the people of God. Yung po people of God, yan po ay Christian. Ano po? Na siya naman ang magdadala ng pabarita para maabot ng lahat ng tao yung pong patungkol sa araw ng Sabat. Kaya dito po sa Hebreo 4:9, malinaw nating nakikita na ito'y nananatili, naiwan o natitira. At ang rest po na para sa kanyang bayan, ito po walang iba kundi ang seventh day rest, mga kapatid. Yung Sabado. Ito po yung day of rest or sa ibang term pa nga ay time of rest and worship. Ibang termino pang ginagamit dyan ay special rest. Na siyang tumutukoy sa araw po ng Sabado. Kaya pangalawang pagcha-challenge natin, tutulan ito ng ating pong kaibigan na hindi ito seventh day rest, hindi rin ito day of rest or time of rest and worship o special rest o di kaya Sabado. No? Sapagkat mahalagang bagay ito na kapag hindi niya natutulan, ang ibig lamang sabihin nun na natili pong nakatayo ang aking pong itindig. So, tanong. Doon sa Hebreo 4:9, may nabasa ka ba na letra por letra na yung pamamahingang Sabat ay araw ng linggo? Yes! Sa back version, so it's another day again. Sunday! There is still a Sabbath rest for the God's people. Yung Sunday ng bagong araw, hindi Saturday. Walang Saturday sa Grego, sa Latin, sa English, Tagalog, Cebuano. Walang Saturday. Sunday meron marami. Sampung translation, Revelations 1. Uulitin ko po kasi yung binasa ninyo, hindi Hebreo 4:9. No comments, Mr. Moderator. Cut the time. Cut the time. No side comments. Premise po yung premise. Cut the time. Cut the time. Okay. So, 8 minutes, 37 seconds. No? Acceptable po as premise ang nabanggit ng affirmative. So, proceed for next question. Okay po. Lilinawin ko lang po. Doon sa Hebreo 4:9, mababasa mo ba ng letra por letra na yung pamamahingang Sabat ay linggo? Sagot, hindi sa versikulo 9, letra po letra, pero sa 7, back version, he sets another day, Sunday, yun ang tinutukoy, Sunday, hindi yung Saturday, kasi wala kang mababasa sa English translation Saturday. Sunday talaga yan, Hebrews 4:7-9, letra po letra, word for word, literal, back translation ng Protestante. Okay, next question. Yung bang Sabado, hindi ba yun Saturday? Hindi yung Saturday kasi rest day yun sa original, sa Old Testament o sa Kanyo. Kaya wala kang nabasa Saturday. Sa akin maraming nabasa Sunday. 15 seconds. Keep going. Yun lang sagot ko. Ang Sabado, hindi Saturday agad. Iba nga sa Grego, Sabaton, tapos ginawa mong Hemera Saturni. Ikaw pala ang nagmamarunong, hindi mo pala alam, kaya mali ka. Wala na. Next question.
Okay. Diyan sa Hebreo 4:9, tinatanggap mo ba na yan ay seventh day rest? Walang mababasa sa 7-day rest sa Grego. Cut Pag may the time. nabasa ka sa Grego, wala. Cut the time. Cut the time. Remaining time, 7 minutes, 10 seconds. Ang tanong po, categorical, kung tinatanggap o hindi tinatanggap. Okay? Hindi man siya, moderator, may mabasa ba daw? O wala, may mabasa o wala. Sabi ko, walang mabasa na 7-day Sabbath. Mr. Moderator. Affirmative, ano po yung tanong kanina? May mabasa ba or tinatanggap o hindi? Opo. Sabi ko, tinatanggap ba niya na mayroon Huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin. Ay seventh day rest? Okay. So, Sige, sagot. okay. Do you have any My answer is- concern? Wala Wala. na, Mr. Moderator. Sasagutin Okay, sige. ko na lang. No, My no, answer no. is- Wait lang bro Alvin, no? Kasi nakalabag po kayo sa rules. No? Yung pong tanong ay tinatanggap o hindi tinatanggap po. Then nag-proceed po kayo para sa explanation ninyo at iba ang sagot. Against po yun sa ating rules, number 1 at number 2. Ano po? Kaya pangatlong beses nyo na pong pagtanggap ito, madadagdagan ng 1 minuto ang nagtatanong. That is very clear po, no? From the start, binanggit natin ang mga rules na yan. Kaya ang 7 minutes, 10 seconds, magiging 8 minutes, 10 seconds. Ano po? So proceed for question and answer, please. Okay po, kaklaruhin ko lang po, kapatid na Alvin. Tinatanggap mo ba na yung pamamahin ng Sabat diyan sa Hebreo 4:9 ay seventh day rest? Sagot! No, hindi ko tatanggapin kasi walang mababasa dyan sa Grego na 7th day. Ang mababasa dyan sa Grego sa Batismos. Ang mababasa sa English translation ni Beck na Protestante, hindi baya sa Katoliko, letra por letra, Sunday yan, walang Saturday. Walang Emera Saturday dyan. Wala, sa Grego wala. Next question. Okay, so next question. Familiar po ba kayo sa Greek endings for the second declension diyan sa Hebreo 4:9? Mr. Moderator, objection. Go ahead. Ang objection ko, Mr. Moderator, walang latag na ganyan, Mr. Moderator. He's going to technicality. That is irrelevant, Mr. Moderator. He must rephrase his question. Kasi irrelevant. Another question. Wait lang The po. topic. No, Another question. babasahin po natin yung rules number 5 po natin. Rule number 4. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ang affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. At rule number 6, out of the topic are not accepted. Yung pong tanong, Brother Alvin, ay pumapasa sa ating rules. Related siya sa topic at pwede siyang itanong dahil nasa rebuttal stand na po tayo. So 7 minutes 22 seconds. Proceed for answer. Answer, that is irrelevant to the point in contest now because in Hebrews 4:9, sa Batismos ang letra po letra dyan. Walang 7th day. Walang Emera Saturne. Kaya huwag ka nang pumalaso sa mga technicalities kasi wala kang napatunayan mula pa kanina. Dito tayo sa Saturday o Sunday, yan ang tema natin. Huwag kang lumabas. Napakaliwanag ang tema. Sunday ba yan o Saturday? Yan ang sagot Next ko, Mr. question. Moderator. Okay. So, ulitin ko lang, gusto ko yung klarong sagot for the record. I refuse to Familiar answer the ka question, ba? Mr. Moderator. Sinabi ko na kanina, I won't answer that question kasi irrelevant. So proceed to another question. Okay. Huwag mong ipilit. Sige. Next question. Okay. So, familiar ka ba sa paggamit ng Greek noun ending na ismos? Yes, kung sa Batismos specifically, Sabbath rest na yan eh. Walang day na referred na specific day
na 7th day. Walang 7th day sa Greek. Dapat kasi sana, kung Greek, sa baptismos, kung specific day, meron ding 7th day. Tulad ng Hebreo 4:4 sa Grego. Next question. Okay. Sabi niyo, familiar kayo sa Greek noun endings ng ismus. Ang tanong ko sa inyo, pag ginawang verb ending yung sa baptismus, ano siya? Sagot ko, huwag mong gawin ng iba kasi sa baptismus na. Yun ang letra po letra. Kasi kung babaguhin mo yun, hindi na yung salita ng Diyos, salita mo na yun. Pag nagdagdag ka sa Biblia, Matthew 5:37, Santiago 5:12, sa demonyo na yun, sa baptismus, babaguhin mo pa. It is sa Sabbath, ongoing, Next remaining for the question. people of God in Greek. Sunday yun, hindi yung Saturday. Next question. Okay, sige po. Babaguhin ko na tanong ko. Next question. Okay. So, tinatanong ko pa po, sa English version ng Hebreo 4:9. Ibabalik ko sa 7th day rest kasi pinapatunog mo na yan ay sa Greek. May mababasa ba sa English version na 7th day rest ang Hebreo 4:9? Sagot ko, kung may translation na ganyan, meron. Mali na translation based on the Greek kasi walang 70 sa Greek. Kung meron tamang translation, merong translation pero mali na translation based on the original Greek kasi walang 70. Ang 70 sa Greek nasa Hebreo 4:4 sa Old Testament pa yun. Next Ibagong question. araw na, Hebreo 4:7, Sunday na, linggo Next na, hindi question. Saturday. Tutol ka ba na yung Hebreo 4:9 ay araw ng Sabado? Tutol ako kasi walang sinabi araw. Sa baptismos lang. Meaning ongoing Sabbath rest for the people of God, ongoing. Kaya nga walang katapusan yun sa baptismos in the Greek Huwag mong baguhin. Ang araw doon sa 7, Sunday. Yung sa Saturday, wala sa Biblia. Wala din yung 7 days sa Next original Greek. question. Kaya mali ka. Doon sa Hebreo 4:9, kung mabasa ko na mayroong araw ng Sabado, tatanggapin mo mali ka? Ang sagot ko, yes. Tama pa rin ako, hindi mali. Kung may mabasa ka letra po letra, kasi mali nga yung translation na yan based on sa baptismos. Kasi sa baptismos, it's not a day, kaya walang 7th day dyan, tulad ng Hebreo 4:4 sa Greek. Ang Greek na 7th day, nasa 4, wala sa 9. Huwag mong ipilit yung kasinungalingan mo. Hindi ka ubra sa akin. Next question. Tanong, sino mayroong higit na maya authority sa inyo ni Juan Trinidad? Si Juan Trinidad ba o ikaw? Sagot, mas authority ako kasi nagkamali dyan ng Stalin, si Juan Trinidad na isang tari kasi ang dinagtanggol ko ang panindigan ng Simbahang Katoliko Church Magisterium Authority which is infallible. Hindi opinion ni Padre Trinidad. Kaya nga hindi ginagamit ng Padre Trinidad na translation ng Katoliko. It is like Next common question. version. Sabi mo, mas may otoridad ka. Anong, nakakapagsalin ka ba ng Greek text to Filipino? Ang sagot, hindi ko nakapagsasalin. Ang contention ko is that the Church Magisterium does not affirm na yung Tagalog ba na 7th day, walang sa Greek Napakaliwanag wala sa Greek Ang nasa Greek 7th day, Hebreo 4:4. Sa 9, wala sa baptismos. Huwag mong ipilit ng kasinungalingan mo. Next Ang question. Church Magisterium talaga ang mananalig dito. Cut the time. Cut the time. So, 2 minutes, 18 seconds. No? Bro Alvin, madalas po sumusobra ang inyong oras sa pag... Ngayon dito sa Hebrews 4:7-9, hindi mo pala tinutulan kasi kanina pa, inamin mo, meron talagang sali na Sunday talaga yan. Na ibinubukod, tinatangi ng Diyos. Hindi yun sa baptismos. Nag-start na ngayon, sinapat na yun sa lupa, hindi pa tayo sa bagong langit at bagong lupa. Sunday na pala yun, letra po letra, walang Saturday kung base sa kalendaryo. Sa Greek version, Protestant, Hebrews 4:7-9. Ikaw wala ka napatunayan sa Greek. Yung nag-komentary pa dyan na tumutulong sa'yo, tinulungan ka na lang ng mga commentators, yung mga
Seventh Adventist, yung commentator sa Seventh Adventist yun, alam ko. Eh sa Hebreo 4:4, ang sa Grego dito na 7th day, wala sa verse 9, kaya dapat hindi mo ipilit yung kasinungalingan mo na ilalagay mo dyan. O 7th day, Amen. 4:4. Wala, napakaliwanag dito. Domis, yun ang 7th day, Emera. Eh wala dyan sa Hebreo 4:9, kaya mali kayong lahat. Napakaliwanag dyan. Ang dito sa baptismus, huwag mong baguhin, huwag kang mag-technical dito. Kasi nakasulat na dito sa baptismus, iba ng araw na tinatawag, hindi lang nga Saturday. Kasi wala ka na ba sa Saturday? Wala din sa day. Yung kay Trinidad, hindi nga nakuha ng kay Trinidad, hindi namin tanggap sa Bible Apostolate. I am under the Episcopal Commission on Biblical Apostolate. Bishop delegated ako sa ICBA ng Simbang Katoliko. Dito lang muna sa Pilipinas. Kahit wala kong salin, hindi na kailangan. Kasi napag-alaman ng ICBA, Episcopal Commission ng Biblical Apostolate dito sa bansang Pilipinas, o di siya yung Bishop delegated, si Brad Alvin Fernan Mundo, napag-alaman ko na maling salinan sa talatang specific na yan, kaya pinag-aralan namin yan dyan sa Manila, sa CBCP na office. Wala yan sa Hebreo 4:9. Kaya nga hindi na promote yung kay Trinidad, kaya maling salin. Bakit maling salin? Wala nga 7th day letropolito sa Grego, tapos lagyan mo ng 7th day. Kaya kayo, pumupulot kayo ng basura ng Katoliko na maling salin, isang talata, pinulot nyo yung basura, yung basura ng Simbang Katoliko, napulot nyo, kinain nyo. Di kayo nakakain na kayo ng mali. Ng heresy. O paano yan? Papunta ka pala ng impyerno. Ngayon dadako na tayo sa huling yugto para sa 5 minutes conclusion ng affirmative side. Mr. Camacho, time starts now. Opo, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Napansin niyo ho ba, meron ho ba siyang nabasa doon sa isinusulong nating challenge na bumasa siya ng talata na ang mga Kristiyano nangilin ng Sunday? Wala ho. Natapos na yung una, ikalawa, hanggang kauli, wala siyang nabasa. Ano ibig sabihin? Hindi niya nagiba ang ating itinayo. Ngayon, nag-publish siya doon sa salitang Saturday kasi yung Sabado raw, hindi doon Saturday yun. Basa nga tayo ng talata, mga kapatid. O, dito sa Lucas, Kapitulo 23, talatang 56. At noon sila'y nagsibalik at nagaganda ng mga pabango at mga balsamo at sila'y nagpahinga sa araw ng Sabado alinsunod sa kautusan. Ito po, Sabado. Basahin natin sa kaparehong talata. Ang sabi rito, then they went back and prepared spices and perfumes, but on Saturday, they rested according to the commandments. Kita nyo na? Yun palang Sabado, Saturday yon. Inilulusot lang ng kapatid na Alvin para magmukha siyang panalo. Ngayon, ito palang Biblia nila. Sabi niya, basura pala ito. Kapag pala kumukontra na sa kanila, basura na pala tingin nila. Anong klaseng uri ng pag-aaral yan? May mas otoridad ba siya dito? Kaya Trinidad. Nung tinanong natin, hindi nga siya marunong magsalin ng Greek to Tagalog Ito si Juan Trinidad, nakabuo ng New Testamento. Tapos sasabihin mo 3 mas minutes. may authority ka? Aba, mukhang hindi magandang pangitain yun, mga kapatid. Ngayon, doon daw sa Hebreo 4:9. Sunday raw yun. Nung tinanong natin, inulit-ulit natin, hindi naman siya nagbabasa sa 4:9. Ito sabi sa 4:9. Dito sa Juan Trinidad ulit, na basura daw na salin ng Biblia nila. Sa katunayan ay may isa pang araw ng Sabado. Ayun, ng pamamahingang nakalaan sa bayan ng Diyos. Sa English, meron ba? Ito, easy to read version. They show that the 7th day rest for God's people is still to come. Meron. Paano yan, kapatid na Alvin? Ngayon, doon sa kanilang pasyon, naitayo ba niya uli? Mayroon bang Hudyo sa panahon ng Heneses? Wala! Ano sabi ng pasyon? Ang linaw ng sabi ng pasyon sa atin, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain
At kayong ipinagbilin, talimahin at sundin ang alin? Ang linggo? Hindi. Ang Sabado'y ipangilin. Ngayon, eto pa. Dito sa kanilang St. Catherine Church Sentinel, Algonac, Michigan, May 21, 1995, ano sabi? People who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Yan. Kung mananangan ka sa Biblia bilang sole authority, imposibleng di mo ipangilin na Sabat. Ngayon, sabihin mo na naman, mas authority ka rito. Aba, kapatid, palusot mo lang yan. Ngayon, marami pa dito eh. Itong Revelation 1:10, kaya ako tinatanong sa kanya eh. Yung pong pagkakaiba ng doon sa second declension, kasi mahalaga yun mga kapatid eh. Sa Hebreo 4:9, bago mo kasi mga kapatid, mag-conclude na yung sa baptismus kung ano ibig sabihin, alamin mo muna yung second declension. Kasi sa second declension, yun na magsasabi sa iyo, paano isasalin yan? Bibigyan kita ng bawa. Yung salitang sa baptizo, ang ibig sabihin yan, to baptize. Pero kapag ginawa mo lang sa baptismus, ang ibig sabihin na niya, immersion, nag-iiba meaning, nagiging progressive. Kaya yung Sabato, kapag ginawa mong sa baptismus, nagiging progressive act of keeping the Sabbath. Kaya nga sa version na 1 ni Juan Trinidad ang sali niya, Sabado, seventh day rest. Mas paniniwalaan ko ito. Sumusunod siya sa Greek grammar. Hindi katulad ni kapatid na Alvin. Hindi na nga marunong sa Greek, nagmamagaling pa. Aba, paano ka namin yan? Ngayon. Time. I was found as a baby.